Happy. Anong araw ngayon? Pati araw di ko na alam. Happy Monday, blessed Monday to all of us. Saan man kayong sulok ng mundo, naririnig ako. Maraming salamat for tuning in. Every day, every night. Sa mga nagsasabing, I'm watching from Saudi, I'm watching from Dubai without skipping ads para sa konting tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. At least nababasa ko lahat yung mga message ninyo. Maraming salamat. Basta na-heart ko yung message nyo, yung comment nyo dito. Nababasa ko po yun. Yun ang aking bilang pasasalamat. Minsan naka-reply, minsan naka-heart ako. So for today's video, isang kabayan natin na kilala niyo naman siguro ang nag-YouTube dati na si Magandang Dilag dito sa Pakistan, si Daniela at saka ang kanyang mama at sa kanyang mga kapatid. So ang nakasubaybay sa kanyang vlog, ang mama niya is merong breast cancer na until now is suffering from the left breast. So, masakit pa rin until now, and then still medication yung mama niya. So until now, everyday nagsusuka yung mama niya. Hindi pa rin maganda yung hindi pa rin magandang pakiramdam. So monthly nagpapa-check up sila sa doktor. Sobrang laking gastos kasi from Lahore, ang ospital ng mga cancer patient talaga, big hospital doon. So, ang gasolina pa lang is 15,000. Tapos yung mga gamot niya for 1 month and sa food. Imagine nyo guys, pagpunta doon, 15,000 balikan yung petrol or gasoline. Tapos magre-rent pa sila ng car na 15,000. So, sabi ko, I'm here naman na kung gusto mong bumalik doon, ako na lang kasaka si Elias para hindi na kayo magre-rent ng car. Mag-drive si Elias, gasolina lang mo para konting tulong din, 'di ba, sa ating kabayan. So, 'yun. So, ito sila ngayon ang kanyang anak na si Daniela. Pauwiin ng mama niya sa Pilipinas para doon magtrabaho. Kasi dito, kung magtrabaho siya dito sa Pakistan, hindi niya kaya kasi napakaliit ng katawan ni Daniela. Ako, subok ko na magtrabaho. Ang mga Pakistani talagang sinasaid yan yung sweldo, yung $500 man sweldo mo or $600 man. So, sinasaid nila yan alas 12, alas 11 ka patulogin. So, yun talaga napakahirap, hindi kaya ng bata magtrabaho. Ako nga para akong mahihimatay, para akong falling down. Pero pray ko talaga na, meron kasi akong diabetes. Pray ko talaga na sana malagpasan ko yung trabaho ko. So, ayun naman, thanks God kasi nakayanan ko naman ngayon. So, sa ni Daniela, nanawagan siya sa lahat ng nanonood na sana matulungan siya kahit kunting halaga, kahit isa, dalawa man sa inyo tutulong sa kanya kasi yung papers niya is kailangan pang i-process kasi ilang 6 years na siya hindi naka-renew ng kanyang visa. So may penalty yun. So, yun ang kanyang problema. Pag naman ang papers, makauwi na siya at saka makatrabaho siya sa Philippines. Yung mga naka-college level din kasi ito si Daniela. So, magtrabaho siya sa Pilipinas. So, yun siya makasupport sa kanyang mama dito monthly. At saka sa kanyang mga kapatid. May kapatid siyang 3 lalaki. Ang panganay na lalaki is same kay Bilal, 17. Tapos yung isa parang 13. And then sa maliit is 7 ata. So, yun. Kailangan niya magtrabaho sa Pilipinas to support her brother and mother dito sa Pakistan. Kasi, pag ang money, Philippine peso, i-travel sa Pakistan, malaki. Like, 10,000 peso. Pagdating dito sa Pakistan, malapit na nasa 60,000 yan. Kahit makapagpadala mo siya ng 5,000, sa mama niya, syempre magtatrabaho siya doon kung anong trabaho niya, 5,000, 10,000, ganyan. So, mahirap din sa Pilipinas kasi nga, andyan yung pamasahe, araw-araw, kumakain ka, araw-araw, ganyan, 'di ba? So, yun lang, nanawagan sila na sana merong
tao na willing tumulong sa kanila. Hindi naman kalakihang halaga. Kahit isa sa inyo, tulungan natin sila. Kasi ako, I'm here for the food lang. Tutulong ako. Yun lang rin po ang aking makakaya. So, sabi ko, pwede ka humingi ng tulong sa sa mga tao na ganito para makauwi ka sa Pilipinas kasi wala naman siyang ginagawa dito sa Pakistan na sa loob na ng bahay. So kaya naman ng mama niya, sabi ng mama niya, kaya ko naman anak, ikaw na ang magtrabaho para sa atin kasi yung mama niya kaya naman magawa ng pagkain sa mga kapatid niya, kaya naman kumilos yung mama niya. So, yun, ang problema ni Daniela, yung papers na is expired. May penalty, 6 years na siyang expired ang kanyang visa, family visa. So, yun guys, sana ako din, taos puso po akong humihingi sa inyo na sana matulungan natin sila. Hindi naman kalakihang halaga. So, sa willing lang po tumulong, i-PM nyo lang ako. Kasi sila din po is parang hindi sila makakalabas lagi sa sa bayan. Ako, anytime ako pupunta ng bayan. So, i-PM nyo lang ako guys at ihatid ko sa kanila yung tulong ninyo. So, this is it for today's video. Maraming salamat. Thank you for watching and God bless everybody. Bye! Hello po, welcome back po sa ating channel. Ayan, nandito po ako sa bahay nila Madam Rosana. And nandito po si Myra, panay tao po siya. Pinipigilan ko pong tumawa. Ayan. Dito po kami sa bahay ni Madam. In-invite niya po kaming mag-lunch. Ayan po si Mother Earth at saka si Madam Rosana. Ayan, huminto po muna ako sa pag-vlog kasi meron po akong mga problemang sinasolve dito. Nakaka-depress po siya talaga, promise. Nauwi po siguro ako ng Pilipinas. Please pray for me na makauwi po ako, yung mga papel ko, na tawag dito ay masikaso na po siya kasi yun na lang po yung hinihintay ko kasi yung mga kapatid ni Daddy wala. Hindi po sila tumutulong sa amin pangkain, pang ano-ano man, wala po talaga. Kaya yun, uwi na lang po ako ng Pilipinas, trabaho, kasi yung pinsan ni Mama, willing naman po magbigay ng pamasahe. Kaya ayan, Diyos na po ang bahala sa lahat. Promise, nakakapagod po talaga, pero laban lang. Ay, laban lang. Ayan. Ayan, mag-vlog po siguro ako ulit. Pag tag dito ay yung cellphone ko din po kasi medyo na siya ay konting gawa ko lang ng video, full po siya agad. Kaya ayan, salamat din po pala sa mga tumulong sa akin para makagawa po ako ng card ko. Mag-vlog po ako ulit sa mga naghihintay po sa hinihintay talaga. Alam ko may mga viewers ko din po naghihintay sa akin. May lang po kasi ako, nawawalan po kasi ako ng gana mag-vlog. Sa totoo lang po, ayan, medyo kinausap ako ni Madam, parang nahimasmasan ako ng konti. Kaya yung brace ko isang taon na yata ito, hindi pa natanggal kasi wala, hindi na kumpleto ng bayad. At saka dapat hindi ko alam kung babalik ba ako dun. Pupunta na ako sa ibang clinic tapos dun ko na lang ipatanggal. Diba? Yan. Pero sa mga tatanong kung kumusta po kami, okay lang po kami, lumalaban pa rin sa life, pero financially we're not okay, pero meron naman po tumutulong. Alam nyo kung sino pa yung hindi namin kadugo or sino pa yung hindi kadugo ng daddy ko, yung pa yung tumutulong, pero yung mga kapatid niya, ganun.
talaga. Hindi man lang nga makapagtanong sa amin kung ano, may kinakain pa ba kayo? Okay lang ba kayo? Ganon. Diba? Kaya, kasi inisip ko din nung ano, na magtrabaho ako sa Islamabad. Pero yung mga ano ko, kapatid ni daddy, hindi pumayag. Diba ang gulo? Hindi sila nagbibigay sa amin ng pangsustento, ganyan, ganito. Pero ayaw din nila akong payagan na magtrabaho. Kaya sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas. Kasi yung pinsan niya naman ni mama yung tawag dito, yung tutulong ba. Kaya grab the ano na rin. Pero yung problema ko lang talaga, gagawa po muna ako ng card. Yung parang nationality card ba dito. Hindi ko pa po alam kung ilang buwan siya bago magawa. Basta ang importante, diba, makauwi ako. Ayun. Mas mabuti pa dun sa Pilipinas kasi, ano, oo, walang ano dun, walang magbabawal sa'yo na magtrabaho ka. Eh dito, ang daming, ano, sabi na, huwag ka magtrabaho, ganito, ganyan. Tapos, hindi naman tumutulong. Diba? Ayun, yun lang po yung update ko sa inyo. Bye-bye po. Thank you po for watching. Oh, bye-bye. Ako na, bye. Ako na, bye. Bye. Tuya, bye. 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 Hello po. Welcome po sa vlog ni Madam Rosana Elias. Ayun po si Mama sa likod. Tapos, ayan. Invite po kami ni Madam dito. Pisti, oy, nahukog mo ning suila. Hello po. Welcome back po sa channel ni Madam Rosana Elias. Ayun po si Mother Earth. Tapos, ayan, si stepdaughter. Hanggang sa maging, dito, naging magandang dilag ng, Pakistan. Tapos, ayan, andito po kami kila Madam kasi invite niya po kami na dito, maghapunan at saka si Mama. Maghapunan po at saka dito lunch ba, tanghalian. Tapos, ayan, kinausap po si Madam kasi alam nyo, di ba po, na si Daddy, wala na. Tapos, wala na pong tumutulong sa amin financially. Yung mga kapatid din po kasi ni Daddy, wala talaga. Hindi sila, wala silang pakialam sa amin na kung meron pa ba kaming kinakain, ganto ganyan. Si Madam, tsaka si Madam Rosana, tsaka si Madam Cora, sabi na pwede na ako matrabaho sa Islamabad, ganito, ganyan. Kaso lang yung mga kapatid ni Daddy, alam niyo naman po kasi dito, di ba? Madudumi po yung isip nila, hindi po nila ako pinagtrabaho doon. So, ayun, kinausap ko po yung pinsan ni Mama, sabi niya na tutulong daw po siya sa akin, pang pamasahe, ganito, ganyan, pa konti, kahit konti. Tapos, tawag dito uwi na po sana ako kasi wala po talagang mangyayari dito sa akin. Promise. Tapos, yung mga kapatid din po naman ni Daddy, wala. Hanggang salita lang po sila na ganito, ganyan. Yung yung pumunta nga si Mama pa-check up ng Lahore, syempre, kailangan talaga ng gas, pera talaga ba? Pang pupunta doon. Wala, hindi sila nagbigay talaga. Mas mabuti pa talaga yung mga hindi kadugo, no? Kasi yun pa yung willing na tumutulong sa amin. Yung mga ni Daddy, yung mga kapatid niya, wala talaga. Tapos, ang inaalala lang po kasi nila pag may nagtanong na, bakit nagtatrabaho si Daniela dun sa Islamabad, ganito, ganyan. Ang kinakatakutan lang nila kasi hindi sila nagbibigay sa amin ng sustento pag yun ang sinagot namin sa mga tao na magtatanong sa amin dun. Kaya hindi nila ako pinayagan. Hindi po nila ako pinapatrabaho. Tapos, hindi naman sila nagbibigay sa amin sustento. Alam ko, hindi naman po nila kami responsibilidad, diba? Pero kahit lang ba, kahit dito isipin man lang nila na syempre wala nang tumatay yung sa amin, wala nang lalaki na si Jabran kasi maliit pa po siya, tawag dito nagpa-practice pa siya na yung tawag dito yung gupit-gupit ba,
hindi pa po siya, tawag dito, gaanong marunong, nag-practice pa po siya. Tapos, ayun, sabi ko na, uwi na lang talaga ako ng Pilipinas. Kasi, kahit 1,000 doon, pag dito, malaki na yun dito. Pag nakapagtrabaho po ako doon, ang inaano ko lang, yung mga papel ko nga po, sa mga, dito, willing pong tumulong sa akin, sa amin. Alam niyo naman po si mama, diba? Ako, kahit hindi ako magtrabaho, wala akong, iniisip ko lang si mama, ayun. Siyempre, diba? Si mama, nahihintag dito siya, diba, may cancer pa siya. Kailangan niya pa ng monthly, hindi monthly check-up, pero tawag dito lagi pumunta dun sa ospital ba every kada buwan, kasi hindi binibigyan si mama ng ng gamot pag dito dapat yung tag dito sa isang buwan hanggang lang mga 30 na lang yung medisina ba, tapos balik ulit doon ang layo, 'di ba, yung pamasahe ganto ganyan, kaya yun. Tapos hindi pa namin alam kung i-radiation ba ulit si mama or ikikimo, hindi ko po alam talaga. Ang tawag dito sa sitwasyon namin ngayon naisip ko po talagang kailangan ko talagang umuwi ng Pilipinas basta magtrabaho, ganto ganyan. Kasi wala pong mangyayari sa amin dito. Totoo lang. Kasi kung papayagan pa lang ako magtrabaho sa Islamabad, okay lang, diba? Kasi yung braces ko, mag-iisang taon na pa, hindi pa po yan nakumpleto ng bayad, kaya hindi ko pa po pinanggal. Tapos, ayun po. Si mama kasi, syempre, ang tawag dito pag umuwi ako, siya na lang mag-isa dito sa bahay. Ayun. Kawawa. But no choice. Walang choice. Kasi yung mga kapatid na wala talaga. 'Di ba dati, syempre yung tawag dito yung sasakyan, 'di ba may dalawang sasakyan yung kapatid ni daddy. Yung isa meron din sasakyan. May kanya-kanya silang sasakyan. Pagpunta ng ospital, wala. Hindi. Sa tawag dito, wala na si daddy, wala. Ang dami nilang mga dahilan na sira daw, ganto ganyan. Hindi sila nagpapahiram. Nagre-rent na lang si mama pag pupunta sa ospital. Ayan. Alam ko sa inyo ang time sa mga willing pong tumulong na ang tawag dito sa papel ko po, kasi ilang years na din po kasi ako dito. Sobrang laki po talagang problema sa mga papel ko. Yun na lang po yung hinihintay ko na tag dito para makauwi po ako ba, makompleto na po yung mga papel ko, yung pagbayad, hindi ko alam, magbabayad po siguro ako sa pag-overstay, ganun. Ayan, humihingi po ako sa mga mga viewers ni Madam Rosana ng tulong, kahit konti lang po. Ay, naku. Nahihiya po talaga ako kasi syempre nakahiyan humingi ng tulong, kasi syempre may kanya-kanya po kayong gastusin, ganito ganyan, pero kapalan ko na po yung face ko, kaya yan, diba? mag 25 na po ako, 5 years na po ako sa Pakistan, pero ayan, ito pa rin yung aking life. Kasi tag dito, okay lang naman nga magstay ako dito. Payagan lang akong magtrabaho ba. Kasi ang tawag dito, malapit lang kay mama. Hindi na kailangang umuwi ng Pilipinas. Yung mga kapatid ni daddy, ayaw nila. Ayaw talaga nila kasi nga, isa na doon, babae daw ako, ganito ganyan. At saka, ang pinaka-alam ko talagang rason is ayaw nila akong payagan. Kasi pag may nagtanong, bakit nagtatrabaho si doon? Yung anak ni nga ni Danny, ganito ganyan. Syempre, ano ba naman isasagot namin? Syempre, sabihin namin yung totoo na walang nagbibigay sa amin ng hindi sila tumutulong financially. Yun din po yung kinakatakutan nila. Sabi nga nila, tutulungan daw po ako nila na
ano, yung sa mga papel ko ba, tutulong daw sila, ganito, ganyan. Wala, puro lang po salita. Puro lang sila salita, wala. Ngayon, hindi ko alam sa ang tawag dito sa August 20, hindi, sa July 25 po sana ako uwi nun. Nung nalaman ko na, syempre, ilang years na ako dito, ilang tawag dito 5 na ata siguro, bayad talaga ako ng penalty, ganito ganyan. Yun po yung malaking problema talaga. Ay, gusto ko mag-vlog kaso lang yung cellphone ko konting lang, mga 2 minutes, wala, punong agad. Hindi ko alam, wala, mga pictures lang naman po siya. Dinidelete ko, mga apps, dinidelete ko din. Tapos ganun pa rin, hindi ko alam kung bakit. Tapos yun na nga po, kasi, syempre, alam nyo po ba, yung sa antag dito, syempre si daddy, 1 taon na po siyang nawala dito, diba? Paano kami nakakain? Syempre, sa mga, yung tumutulong din sa amin na, yung, dito, yung mga viewers ko, yung mga, yun lang po yung tumutulong sa amin, yung mga kaibigan ni daddy, ganito, ganyan. Yung mga kapatid ni daddy, wala po talaga. Syempre, hindi naman po talaga, sa antag dito, sa hindi naman talaga, hindi sa tibok kinabuhi, sa tawag tibok kinabuhi mo, hindi naman buong buhay, hingi lang kami ng hingi, di ba? Kailangan din naman tumayo sa sa sarili ng mga paa. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa, pero babawalan na po ako nila, di ba? Ang gulo talaga, ang gulo. Promise. Kasi pag umalis ako, syempre, gusto ko talagang umalis. Pumunta ako ng city, doon sa trabaho. Alam niyo bang gagawin nila? Susundan nila ako doon. Tapos papauwiin. Pag yung mga sinakyan ko daw na mga, for example, sumakay ako ng ganto ganyan. Susundan nila. Malalaman daw nila. Tapos, pauwiin ako nila ng bahay. Diba? Ano po magagawa ko? Wala. Lang, stay lang sa bahay habang buhay. Diba? Wala talaga. Ay, nako. Ayan, bigay po ng pinsan ni daddy. Pinsan? Pamangkin ni daddy. At saka ito din. Di ba ang ganda? Ayun. Diba? Uwi talaga ako para kahit man lang kahit tawag dito kahit konti-konti ba, at least sa sariling namin, diba? Ayan, bye-bye po, thank you po for watching. Sa mga gusto kong tumulong sa amin, kay mother, asan ba si mother, ayun, sana kahit konti lang po, kasi nakaka-stress na po talaga nambot kasi gabi-gabi ko yan po yung iniisip ko, kasi nga wala talaga. Excited ba naman ako magtrabaho, kasi syempre $500 isang buwan, malaki na yun, diba? Tapos wala ayaw po nila akong payagan ngayon. Bahala ng stress ba sa nakakabit po yung lashes, di ba? Ayan, bye-bye po. Thank you po for watching. Bye-bye, ma. Bye.